December 23 na. December 24 bukas, then Christmas Day na. Nakakalibansa ako na itong mga baboy ko. Saka antay ko na tumaas man lang kahit papaano ang presyo. Wala nang pag-asa. 23, 24 na. Then the next day, bagong taon na. Pero hanggang ngayon, hinto na yung mga baboy ko. Hindi wala tumataas ang presyo. Yung Department of Agriculture, naglabas na naman ng bagong pahayag na nagkaroon na daw sila ng vaccination, yung 500,000 na baboy daw ang nabigyan nila ng vaccination ngayon. Diyos ko po, Rudy. Sa vaccination, hindi natin alam kung magkano presyo niyan. At hindi rin natin alam kung magkano ang tongpat sila dyan. Di ba? Yung 500,000, magkano kaya kinita nila dyan? Eh, sa aming backyard, wala naman silang kikitain sa amin. Ngayon, ang paldo talaga, yung importation. Magkano kikitain nila sa importation? So, ang daming paraan paano sila kumikita Importation, paldo sila. Sa vaccine, malamang paldo pa rin sila. Only legend knows. So, tayong mga backyard farmers, wala na tayong asahan. Tanggapin na natin sa sarili natin. Hindi man tayo lugi, pero napakanipis yung kikitain natin. Kalahin mo yung baboy ko, kinumpute ko. 4 months ko nalagaan. More than 4 months na nga. Naka 5 sacks na siya. Ang kikitain ko na lang, mas 1,000 pesos sa isa. Diyos ko po, Rudy. Pagkatapos ko magbayad ng mga utang-utang ko, yung mga utang ko na kinukuhanan ko ng feeds, wala na matitira sa akin. 1,000. Ngayon, kung mag-out ako ngayon ng 5,000 in 4 months. Diyos ko po, Rudy. 1,000 sa buwan ang sinusweldo ko. Maawa naman. Kung hindi po kayo nag-aalaga ng baboy, o kaya hindi kayo mahilig sa agriculture, huwag niyo na po panoorin tong video na to kasi baka mag-comment ka lang ng hindi maganda sa mga sasabihin ko. Kasi nga, magkukwento lang ako ng ibang bagay dito sa nangyayari dito sa hog racing. Kaming mga hog racers, ano ba yung nararanasan namin ngayon? Ano nga sabi nung DA Secretary? Gumamit daw ng mura na feeds. Diyos ka po, Rode. Sige nga, paliwanag ninyo. Paano yung binigyan nyo sa mga magsasaka ng palay? Yung complete fertilizer, 3-4-14, lumulutang. Siya nga, paliwanag nyo nga yan. Tapos nga, sabihin nyo, gumamit kami ng mura na feeds. Ito na ang ginagamit ko Pang manok na ang ginagamit ko dito, hindi na pang baboy dahil mas mura yung pang manok. Diyos ko po, Rode. November 4, 2025. Nagpahayag ang Department of Agriculture o ang DA na magpapatupad sila ng pantay-pantay na presyo ng live weight ng baboy sa buong Pilipinas. 210 pesos ang kanilang declaration. Kaming mga backyard hog racers, umasa kami na at least kahit papaano baka doon sa 210 pesos na live weight makabawi kami. At ngayon naman, December 10, lumabas naman yung balita. Tinitingnan ng Department of Agriculture yung mga hog racers, bakit mataas ang karne ng baboy o kaya retail price sa mga palengke. Di ba isang budol ito? Noong November 4, pinapaasa nyo kami na magkakaroon ng pantay-pantay na presyo sa buong Pilipinas, 210 live weight. Then all of the sudden, sasabihin nyo, titingnan ninyo yung mga hog racers. Bakit kami? Meron pa diyang middleman at sila ang nagpapresyo ng live weight sa amin. Wala kaming control dyan. Di ba gobyerno ang may mandato para magtakda ng mga presyo sa merkado? Di ba nasa ilalim ng inyong kapangyarihan na siguraduhin na meron tayong food security and stability? Ano ba yung food security and stability? Kailangan meron tayong pagkaing available and affordable. Gusto lang ninyo affordable, kaya naghahanap kayo ng mga dahilan para na sa ganon ay bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa merkado. Pero yung hindi nyo tinitingnan kung magkano ang nagagastos namin bago kami makapag-produce ng 1 kilo ng karne ng baboy. Hindi nyo tinitingnan yung sitwasyon namin na mga hog racers. Basta ang gusto nyo lang, mapababa ang presyo sa merkado. Paano naman yung mga hog racers nyo? Pinapatay na ninyo kami. Tingnan natin doon sa punto na gusto nyong affordable ang karne ng baboy sa palengke. Ngayong peak season, ngayong magpapasko at magbabagong taon, mag-i-import kayo ng maraming karne ng baboy para mapunan ninyo yung demand ng market. Ngayon babaha, ngayon ang imported na karne.
babagsak ang local industry. Babagsak ang mga local hog raisers. Sino lang ba ang kumikita sa pag-i-import ninyo ng mga produktong yan? Eh di ba yung mga importers, saka yung mga, alam mo na, mga may mga kalokohan dyan sa gobyerno? Kayo lang naman kumikita dyan eh. Kaya pilit ninyong tinatambakan ng karne ng baboy sa palengke dahil merong kumikita dyan. Ang mga hog raisers ngayon ang nagsasakripisyo. Kasi nga, yung mga hog raisers nga naman, di kayo kumikita sa kanila. Bakit? Dahil hindi naman naglalagay ang mga hog raisers. Eh kung 5, 10 lang ang alaga ko, maglalagay ba ako? Alam nyo kasi, hindi buo yung organisasyon ng mga hog raisers, kaya nilalapastangan ninyo. Ganon din ang nangyari sa mga magsasaka ng palay. Hanggang bumagsak na lang ang palay ng 7 piso, 8 piso, 9 na piso. Di ba, luging-lugi mga magsasaka? Ngayon, gagawin na naman ninyo sa mga magbababoy. Yun talaga yung pattern ninyo eh. Yung importation ang sinusuportahan ninyo dahil doon kayo kumikita. Siyempre, sinasabi ko na nga, hindi naman kasi kayo kumikita sa mga small time hog raisers. Kasi hindi kami pwedeng maglagay kasi konti lang yung margin namin. Konti lang yung profit namin. Eto, hindi naman kasi kayo bumababa para makita ninyo yung actual na nangyayari on the grounds. Nagbabatay lang kasi kayo sa mga fake news, sa mga fake reports. Kaya hindi ninyo nalalaman at hindi ninyo nakikita yung tunay na sitwasyon ng mga magbababoy. Sabihin yung programa. Walang programa nakakarating sa amin. Ang programa ay nag-e-exist lang din sa pag-uusap ninyo, mga negosyante, mga politiko. Walang bumababa sa aming programa. Ano yung programa nyo? Ibagsak ang mga hog raisers? Anak ni patis naman yan. Sa mga alaga ko dito, i-out ko na sana ang mga to. Pero dinedelay ko muna na umaasa na etong Pasko at bagong taon ay tumaas man lang ang presyo ng live weight dito sa amin. Sa ibang lugar, meron pa nga dyan 160 daw. Meron daw 170. O dito 185. Yun ay makikiusap ka pa dun sa mamimili. Kasi ang pinipresyo talaga nila 180. Ngayon, medyo samahan mo na ng konting pakiusap. Dasal-dasalan mo na ng konti para maging 185. Sa ating mga magsasaka, hindi na problema sa atin yung production. Ginagawa natin ng paraan na lumaki yung production natin. Ang problema lang sa ngayon ay yung kawalan din ng programa ng gobyerno para matulungan itong mga small farmers na kagaya natin. Yung mga backyard raisers dyan, ano ba yung tulong na nakukuha sa gobyerno? After natin ay kumita tayo para sa pamilya. Para kahit papaano naman, magkaroon tayo ng disente na pamumuhay, disente na kita. So ano ba yung programa na kailangan natin? Yung support lang sa mga local farmers natin, napakalaking tulong dapat yan. Ano ba yon? Bumabagsak ang presyo ng ating produkto dahil sa sobrang dami ng import goods. Yung mga frozen meats, yung mga frozen na baboy na inaangkat sa ibang bansa, dinadala dito sa atin, na hindi rin tayo sigurado kung safe yon. Kaya naaapektuhan yung ating production paminsan-minsan. So, yun yung malaki na problema natin. Kapag dumami kasi dyan yung imported na mga frozen meats, automatic babagsak ang presyo sa local market. So, ano ngayon yung tinutulungan ng gobyerno dyan? Di yung gobyerno ng ibang bansa. Ang nakikinabang dyan na mas malaki ay yung mga importers. At ang, alam mo na, mga kasabwat. Kung meron man legal dyan o illegal man dyan. So, alam na natin yan. Kung ang programa ng gobyerno ay mag-angkat ng maraming karne ng baboy sa ibang bansa para bumaba yung presyo, not in the expense of local farmers naman dapat. Paano ba naapektuhan yan? Kasi yung mga local producers natin, kagaya namin, hindi man bumababa yung cost of production. Hindi bumababa yung mga gamot, hindi bumababa yung feeds na pinapakain natin. So, titingnan naman dapat ng gobyerno yon, babalansihin. Hindi yung gusto niyang ibaba ang presyo ng karne ng baboy, pero yung production ng local market ay mataas. Ano ngayon ang tulong na maaasahan natin? Diba? Mismong gobyerno natin ang nagpapabagsak sa ating mga local farmers. Sino nakikinabang dyan? Mga importers. Yan yung mga nakapalibot sa mga politiko nagpapatakbo sa bayan natin. Ayaw ko sanang talakayin yung political side. Pero ito kasi,
domino effect. Kung ano magiging desisyon ng gobyerno, maapektuhan tayong lahat.